ano, well, nandito ako para sa output namin. May documentary kasi kami. Tama. Tama ka dyan, partner. Nandito rin siya. So, para malaman kung ano nga ba ang layunin namin sa pagpunta dito. Well, simple lang naman. Nais lang namin malaman kung ano ang saloob ng isang guro. O, paano ba maging isang guro? Anong pakiramdam nun? Kaya nga, nandito ako ngayon sa Office of the Guidance Counselor. So, sama na kayo. Ako. So, dito tayo. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa office ng Guidance. Kaya maingay kasi walang kawa dito. Ang maingay. Ano? Pasok na tayo. Ayun ha. So, hello. Hello sa inyo, nandito na tayo. Ang bilis natin, no? So, kasama ko na sila. Ayan, nandito tayo ngayon para... Uy! Nandito tayo ngayon para interviewin si Ma'am Taladana. So, hi Ma'am, may mga naipon kaming tanong para sa'yo. So, naipon. Pinag-isipong mga tanong. So, ayan sila. Bakit po, guro, ang napili niyong profesyon? Gusto kong mag-impart ng knowledge sa mga bata. Gusto kong magturo. Yun. Yun yung reason. Gusto ko i-share yung alam ko sa kanila. Kagustuhan ba ng magulang o sarili kagustuhan mo ang pagpili ng iyong kurso? Nung una, gusto talaga ng father ko na maging teacher ako, pero so parang second choice ko yan. Ang first choice ko ay maging dentist or inline sa medicine. Something like that. Pero masyadong expensive at lahat kami nag-aaral. Nung nakita ko maganda naman yung course, so okay lang. Nakita ko naman maganda yung profession. At karespeto. Uy! Ngayon ka na isang guro, ano ang sabihin mo sa pagtuturo? Sa Sophia, syempre, unang-una, ayokong mandaya. Sinabi ko na yun before. Simula nung naging teacher ako, kasi nung sinabi kong pandaraya, ibig sabihin nun, sa lahat ng aspeto, unang-una sa pagtuturo, ayokong dayain ng estudyante ko sa pamamagitan ng hindi ko ibibigay yung lahat ng dapat na maibigay sa kanila, mga lessons. Second, sa grades. No, kung ano yung deserve ng bata, kung ano yung dapat ibigay sa kanya. Pangatlo, siguro yung oras, yung panahon. No, yung mga panahon na dapat ay ipagkaloob mo sa kanila. Ayun, ayokong mandaya. Ibigay ko yung the best. Philosophy ko yun yung mandaya. Ngayong naranasan niyo na po maging guro, kung bibigyan kayo ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, pipiliin niyo pa rin po bang maging guro? At bakit po? Yes! Bakit po? I enjoy teaching. Gusto ko yun. Nakakabata. Kasi hindi ka na-stuck. Lagi kang may bagong kaalaman. Ayun, yun yung reason. Tsaka, basic talaga yung makapagturo. Ma-impart sa ibang tao yung alam mo. Bilang isang guro, ano po ang hindi niyo makakalimutang karanasan sa inyong pagtuturo? Ako, yung unang yung first year of teaching ko na yung student teaching ko pala na yung aking critic teacher, siguro sobra yung trust na ibinigay sa akin. From the start na nag-meet kami until the end, ako lang talagang mag-isa. So dinadalaw lang niya ako sa umaga, good morning lang. And then, ang set ng students ko, merong estudyante doon na grupo ng mga pinakasalbahe at may drug addict doon. So siya ay pumasok ng high na high sa droga at ang lahat ng nakadikit sa dingding ay ano-anong ginagawa niya, feeling niya umaangat lahat ng bagay. So, syempre, wala akong kasama, mag-isa lang ako. At sa building na yon, ang laki-laki ng building, 3 na lang kami nagtuturo. So, I just prayed na yung bata ay makalma. So, ayun, siguro yun. Hanggang ngayon, hindi ko siya Ang pangalan niya ay Charles. Diba? Hindi ko na yun. Siguro kaya nasa guidance office din ako ngayon. Kasi yung mga experience ko yan. Sa mag-aaral na nais maging guro sa hinaharap, ano po yung maaaring maipayo niyo sa kanila? Isang napakagandang propesyon ang pagtuturo.
huwag kang maniniwala na sa profesyong ito ay wala kang mapapala at maghihirap ka lang. Maaaring sa iba, yun ang kanilang pamantayan sa paghanap ng isang profesyon. Tunay naman na hindi ka talaga yayaman sa pagiging guro. Kasi, kaya nga ito ay tinawag na noble profession. Pero, ang kapalit nito ay hindi matutumbasan ng salapi. Lalo na kapag nakikita mo ang mga estudyante kagaya nyo, no, na nahuhubog mo, tapos after how many years, babalik sa iyo at nagtagumpay. So, ikaw bilang guro ay naging bahagi ng kanyang buhay. And iyan ay hindi katumbas ng mga milyon. Kumbaga, walang katumbas na salapi iyon. Kaya kung kayo magti-teacher, go, go, go! Magandang profession yan. Walang doktor, walang abogado, walang kaminero, walang karpintero, no? Walang kahit anong tao kung hindi iyan nanggaling sa isang guro. Ayan. Ayan mga katropa, tapos na ang ating documentary interview kay Ma'am Maladana. At mukha namang marami tayo napulot na kaalaman sa kanya. Kaya nga lubos kami nagpapasalamat kay Ma'am. Di ba mga ka-groupmates? Tawa ka! Ay, pinahulog. Bye! Ay, sa ito di pala ka-grupo. Hoy, Kai! O paano, mag-ulit na natin. Game. Bakit po guro ang napilit ng uli? Ay, tayo na tayo. Give lang. Okay lang. Wait lang. Go agad. Okay lang. Puno lang pa. Go agad. Game. Madilim tagalin mo na yan. Ikaw sa kabila, oh. Hindi, dapat Ang dito. tagal, ang Tingnan tagal. sa cellphone ako. Dapat nung 5 eh. Yan, maganyan. Tignan mo. Yung iPhone 4S. O, diba? Sagsay, ganyan. Ay, dito. iPhone ba yan? Kagustuhan ba na magulang? Talaga. Nagbabasa. Bilis na naka-record na siya. Gusto mo ba? Record na? Oo, naka-record siya. Paano? Alison. Bilis na kasi. Kagustuhan ba na magulang ko sariling kagustuhan? Ay, game. Game na kasi, game na. Kagustuhan. Gusto ko full body. Hindi pwede mo Hindi maririnig. Maririnig. Ganon? Maririnig yan sa ano? Hindi, hanggang dito niya lang, oh. Hanggang dito niya, hanggang dibdib lang, hanggang dibdib. Bilis. Go.